Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. PBBM nagdeklara ng State of National Calamity. Pagtugon sa sakuna, nagpatuloy. Crime rate sa bansa, bumaba sa 13%. PNP magde-deploy ng mahigit 9,000 pulis para sa 3 araw na religious rally sa Manila. Emana Chansa Bill inihain sa Senado. Representative Pulong Duterte pinalagaan ang pahayag ni Representative Antonio Tino sa umano'y maanumal ng flood control project sa Davao. Alex Yala kabilang na sa top 50 ng WTA rankings. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, generally peaceful. Ito ang ulat ng PNP sa naging pagdiriwang ng kamakailan lamang na undas ngayong taon. Dahil dito, sinabi rin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ito na rin ang magsisilbing blueprint ng ahensya para sa paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Bunsod ng mapayapang sitwasyon sa katatapos lamang na undas, target ngayon ng Philippine National Police o PNP na makamit ang zero untoward incident sa papalapit na Kapaskuhan. Ito ay kasunod ng matagumpay na pagpapatupad sa Oplan Ligtas Undas 2025 kung saan ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., generally peaceful o mapayapa ang pangkalahatang paggunita ng undas ngayong taon. Dahil sa pinaigting na presensya ng pulisya, sinabi ni Nartates na ito na rin ang kanilang gagamiting blueprint sa kanilang security deployment plan sa nalalapit na Pasko. Anya, ito ay dahil sa epektibo ang pagpapakalat ng mahigit 50,000 na tauhan sa pagkikipag-ugnayan nito sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tiyaking ligtas at mapayapa ang pagdaraos ng okasyon. Sa paggunita ni Nartates, maagang isinagawa ang mga paghahanda upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero at ang kaayusan sa mga sementeryo, terminal at lansangan. Sa pamamagitan din ng maagang deployment ng mga pulis at dagdag na assistance desk na gawang mapanatili ang daloy ng trapiko at maagapan ng mga aberya. Ayon sa PNP, naging epektibo ang kanilang mga hakbangin tulad ng pagpapatupad ng traffic management, crowd control, public assistance operations, gayon din ang mas pinagtibay na ugnayan ng kapulisan sa mga lokal na pamahalaan, transport agencies at civic groups. Naging aktibo at bukas rin ang assistance desk na hanay sa mga sementeryo, terminal at matataong lugar para sa buong pagdiriwang sa buong bansa. Giit ni Nartates na ang ligtas na pagdiriwang ng undas ay bunga ng sama-samang pagtutulungan. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang naitalang untoward incident ang pulisya sa mga sementeryo at iba pang matataong lugar. Batay sa inisyal na ulat ng PNP, bumaba ang mga karaniwang insidenteng nangyayari sa panahong ito gaya ng pagnanakaw at physical injury kumpara noong nakalipas na taon. Sa pagtatapos ng undas, pinasalamatan ng PNP ang publiko sa kanilang disiplina at kooperasyon, gayon din ang mga lokal na pamahalaan at ahensya na naging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng PNP sa mga terminal, lansangan at komunidad para sa ligtas na pagbabalik lungsod at probinsya ng mga biyahero. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity upang mapabilis ang paghahatid ng tulong at pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa paparating ng Bagyong Uwan. Tunghayan ang balita mula rito.
Kamakailang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity bilang tugon sa matinding pinsala ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa paparating na Bagyong Uwan. Naglaan ang Office of the President ng 760 million pesos bilang tulong pinansyal para sa 38 lungsod at lalawigan na labis na naapektuhan ng bagyo. Layunin ng pondo na agad na maibalik ang kabuhayan ng mga nasalanta at maisagawa ang kinakailangang rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan. Matapos ang situation briefing, inihayag ng Pangulo na mahigit 3.3 billion pesos ang pondo na inilaan ng pamahalaan para sa relief, pabahay at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Sama-samang kumilos naman ang AFP, PNP, BFP, PCG, MMDA at PPA sa pagsasagawa ng search, rescue at relief operations sa mga binagyong lugar. Ayon pa sa DOE at DICT, nananatiling matatag ang supply ng kuryente, habang patuloy naman ang network restoration sa Visayas at Palawan. Patuloy namang nagbibigay ng pagkain, tubig at serbisyong medikal ang DOH, DSWD at LWUA, MMDA sa mga evacuation centers. Pinangunahan din ng Pangulo ang NDRRMC briefing hinggil sa pinsalang idinulot ni Tino sa Region 6, 7, 8, Mimaropa at Negros Island Region. Binigyan din pa ng Pangulo na tuloy-tuloy ang relief operation para sa mga apektado at pinaghahandaan din ng pamahalaan ang pagdating ngayong araw ni Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Central at Northern Luzon. Dahil dito ay naprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity upang mapabilis ang pag-access sa emergency funds at agarang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para naman sa mga miyembro ng Social Security System o SSS sa Cebu na naapektuhan ng Bagyong Tino, maaaring makapag-avail ng Calamity Loan Program. Ito ay simula November 6 hanggang December 5. Ito ang inanunsyo ng SSS kamakailan upang makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Ito ay sa ilalim ng naturang programa na maaaring makautang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na babayaran sa loob ng 2 taon o katumbas ng 24 na buwan na may 7% interest rate. Ang aplikasyon ay sasagawa online sa pamamagitan ng My.SSS facility at ang loan proceeds ay direktang ipapasok sa kani-kanilang disbursement account. Sa kaugnay pang balita, bunsod ng hagupit ng Bagyong Tino, malaki ang naging pinsala nito sa agrikultura. Kaya naman magbibigay ang Department of Agriculture o DA ng 255 million pesos na ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Tungayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Sa pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magbibigay ang ahensya ng 255 million pesos na halaga ng ayuda, partikular sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng Bagyong Tino. We have allocated funds for the crop insurance din para mabigyan ng crop insurance yung mga tao doon sa affected areas na tinamaan. Of course, meron din tayong 255 million worth of agricultural inputs, no? Like rice, corn, vegetable seeds, fingerlings, and others. Magbibigay ang DA ng karagdagang financial aid, crop insurance, agricultural goods at fishing gear sa mga apektadong mangingisda at magsasaka ng kalamidad. Ayon kay Secretary Laurel, ang pinaka-naapektuhan ng bagyo ay ang mga mangingisda. Kaya naman tutulungan umano ang mga ito para ayusin ang kanilang mga bangkang pangisdaan. We have positioned already in advance rice and corn high-value crop seeds, no? Biologics, livestock, poultry, and mga gamit for fisheries. Ang most affected sa atin dito will be the fishermen, fisher folks. So we are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels
to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga bigay ng fishing gears, mga payaw. Kasabay nito, plano rin ng ahensya na magpatupad ng price freeze. Ito ay para maiwasan ang pagtaas ng mga bilihin sa iba't ibang lugar sa bansa at layuning sugpuin ng mga price manipulators lalo na ngayong panahon ng sakuna. Ayon naman sa kalihim, para siguraduhin na may makakain ang bawat Pilipinong apektado, ang National Food Authority o NFA ay naghanda ng 2.6 million peraso ng mga bags na may lamang bigas para ibigay sa mga lokal na pamahalaan at relief agencies. Samantala, wala pang pinal na datos ang DA kung magkano ang pinsala na dulot ng Bagyong Tino sa lahat ng agri-fisheries products sa bansa. Sa kabilang banda, panawagan naman ni Senator Kiko Pangilinan sa mga lokal na pamahalaan sa paparating na bagyo ay ang early harvesting para sa mga magsasaka nang sa ganoon ay hindi anya malugi at matapon lang ang kanilang mga produkto. Ang panawagan natin sa mga LGU ngayon, lalo na yung pass nung bagyo, papunta ng, if I'm not mistaken, Northern Luzon. No? I hope lumihis. Pero baka pwede na mag-umpisa ng early harvest ang mga farmer ng kanilang mga produkto at bilihin na ng LGU dahil magagamit din naman talaga immediately para sa mga evacuation centers kung sakaling merong mga evacuees. So early harvest and sa GIPSACA direct purchase ng ating mga LGU. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., patuloy pa rin na nakaantabay ang departamento para magrespondi sa mga pinsala na dala ng Bagyong Tino, lalong-lalo na sa mga pananim, palayan ng mga magsasaka at mga kagamitang pangkaragatan ng mga mangingisda. Ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, aprobado na ng Korte Suprema ang regulasyon sa paggamit ng Filipino Sign Language sa lahat ng paglilitis. Ito ay ayon sa mandato sa isang paraan upang masiguro ang pagkakaroon ng pantay na hustisya sa may mga kapansanan sa pandinig at pananalita. Ito ay alinsunod sa ilalim ng Batas Republic Act No. 11106 of Filipino Sign Language Act at UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Samantala, iniulat ng Philippine National Police o PNP na bumaba na sa 13.96% ang crime rate sa bansa sa nakalipas na 3 buwan. Sa inilabas na datos ng ahensya, kamakailan lumabas sa index crime na mula sa halos 7,000 kaso noong July hanggang August 25. Bumaba ito sa halos 6,000 kaso noong August 26 hanggang October 30. Ang mga krimena ito ay murder, homicide, rape, pagnanakaw, carnapping ng motorsiklo o sasakyan at physical injury. Ayon pa kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr., ang tagumpay na ito ay bahagi ng PNP Focus Agenda kung saan sinisiguro ng ahensya ang kaligtasan ng mga publiko at mapaigting ang mga operasyon at mapanatili ang integridad ng kapulisan. Magdadeploy naman ang PNP na ang higit 9,000 bilang ng mga kapulisan sa nalalapit na 3 araw na religious protest sa Maynila. Gaganapin ang naturang rally kontra korupsyon sa Rizal Park sa November 16, 17 at 18 kung saan 300,000 na katao ang inasahang dadalo. Nagpaalala naman si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa lahat ng makipagtulungan sa kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan para sa seguridad ng lahat. Susunod sa News Force. Very important witness nakatakdang humarap sa Blue Ribbon Committee. Saldi ko, walang balak umuwi sa Pilipinas dahil sa banta ng assassination.
17 balik bansa para sa kanilang New World Tour sa March 2026. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.